Mga karos, good morning po, magandang araw. Ito, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Martes. Mga karos, matapos po tayo makapagbuhos doon sa Tansa Garden Premier Project. Bali sama-sama yung tropa ron kahapon. Bali babalik na tayo sa mga iba't ibang project natin. So update tayo sa Riego de Dios Project, Anyana Bel Air East Project, tapos doon sa Phase 3 project natin, at saka dito sa Tansa Garden Premier Project ulit. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po, let's go! Tara. Ayan, nandito na tayo sa Riego de Dios Project. Kuya Rigor, good morning. Morning, boss. Rusty, morning. Tsaka kay Bilog, morning. Good morning. Yan. Bali nakikita niya meron tayong dalang hagdanan. Bali aluminum na lang po yung hagdanan na dala natin dyan. Kasi para magaan-gaan na lang. Dahil magpa-final na po tayo. Bali ang gagawin po nila dyan, lagi ko sinasabi sa vlog, bago ma-turn over yung bahay, meron kaming final inspection para kapag turn over namin, lahat totally nagawa na namin. Yung mga tech screw ng bubong, iaangat po nila lahat yan. Pero hindi naman totally babaklasin, iaangat nila. Tapos lalagyan nila ng elastosil sealant. Kapag ka naiangat nila at nalagyan na ng elastosil, tapos lilinisin na lang po nila yung bubong. At kung ano pa yung mga dapat pong isilyado po dyan, isisilyado nila. Bali sa sobrang daming nagdaan ng bagyo simula nung ginawa po namin to, wala naman pong naging kaso ng tulo or problema. Maganda naman po. Bali, ano na lang po talaga to, double inspection na lang. Lagi naman po namin ginagawa to, mapa row house or up and down unit or yung mga maliliit na bahay, ginagawa namin lahat. Para iwas, ano na lang din po, iwas sa abala. Pero, iba po talaga kapag bagyo. Mas iba po yung daloy ng tubig kapag bagyo. Kaya mas maganda din na double check. So may ano naman po sa amin yan, 6 months warranty naman sa amin kapag na-turn over. So, ayan, Riego de Dios Project. Tapos ito nga po pala yung tiles na gagamitin ni Louie rito. Pero baka bukas siya rito. Bukas ano na to, magagamit niya na. Kaya pasuyo ng ano, tiles. Ras, pasuyo ng anong tiles doon sa sasakyan. Master Dindo, morning. Good morning. And bali si Master Dindo naman dito sa Riego de Dios Project. Medyo mahaba kasi itong pader na to. Magpapagawa tayo ng konting design lang para rito. Tapos sa mga susunod na araw, baka ikabit na po yung Korean blinds dito ni Sir Ricky De Losa. Kasi ito ay pagpapatuloy ni Master Jojo. Yan. Bali geometric design. Kanan ka, boss, di ba? Sa hagdanan. Bali geometric design, bali gamit po yung gold paint. Yan. Yung tiles lang. Yan, sikasuhin na nila Bilog yung mga dapat asikasuhin sa bubong. Ilasos silang bayan. Ilastos sila. Tingnan mo yung sa pader doon kung may kailangan i-waterproof. Oo. Okay, ito po muna yung update natin dito sa Riego de Dios Project. Sikasuhin na po nila Bilog muna yung sa taas. Yan. Tapos kapag natapos na po yung sa taas, ang mangyayari po, itong bubong kasi na to, luma to. Yung bubong na nandun sa second floor, yun yung ginamit dito. Nandyan na ang ras, oh. Kuha ka lang dyan. Dala ako dyan. Tapos kailangan niya mapinturahan ng primer and roof guard. Tapos ito naman, to bagong bubong to, pero kailangan i-retouch ng roof guard. Yung kung sakaling hindi pa matatapos yun sa taas, hindi pa natin talaga pwedeng galawin niya kasi ganyan ang mangyayari dyan. Tutungtungan ng tao. So, kailangan tapos na yun sa taas. Log, pag angat ng tech screw, balik nyo kagad. Lagyan ng sealant. Yan lahat, inspeksyonin na po lahat yan nila Bilog. Tapos dito, tinutuloy lang naman yung paintworks. Si Louie lang naman ang matagal dito eh. Abutin siya rito siguro 1 linggo dyan. 1 linggong linis. Birthday ni client sa November 12. Yan, advance happy birthday ma'am na Catherine. Yun nga lang, baka November 12 hindi pa yata tayo tapos dito.
Mas maganda sana kung dito magse-celebrate si ma'am na. Pero hindi pa nga tayo tapos. Ang ano ko talaga rito 7 to 8 months simula nung nakontrata natin sa kanya. Ganda ng sikat ng araw. Mga karos, nandito pala tayo kay Ma'am Melanie Hardware bago tayo pumunta ng Anyana. Ayan, bumili tayo ng pang electrical dito. Yan, bali yung sa wire number 12 lang isang box, pero kulang pa ng dalawang box na number 14. Tapos meron tayong one clip, tapos box ng blind rivet, tatlong box to, tsaka 100 meters na flexible. Yung iba pang mga materyales dapat ikakarga ko, sobrang haba, metal paring at tsaka carrying channel, aabot hanggang dito. Yan, kaya ipapadeliver na lang natin kasama nung dalawang box na number 14. So kailangan po nila to. Bali 15,860 yung purchase natin dito para sa Anyana Bel Air East Project. Yan, maganda sana kung dala na natin yung metal paring kasi kailangan na ngayon. Isasabay na lang daw sa deliver. Nandito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Good morning po kila Ma'am Catherine Kasumi, kila sir and family. Don, asuyin mo na nito. Tara din. Wala akong dalang metal paring kasi sobrang haba, doble haba nito. Dadali na lang daw nila rito, i-deliver daw. Yeah. Bin, good morning Bin. Good morning. Kay Adonis. Good morning. Kaya boy, good morning. May absent pala tayo, si Ricky. Yan, nasiraan po ng motor, papayos niya muna. Kuya boy, ang dala ko lang rito di 12 na wire. Tapos yung 14 kasama sa delivery mamaya, dalawang box po yun. Yan. Tapos additional na flexible. Yan yung mga dala. Tapos electrical tape dalawa. Yan. Okay, bali itong ceiling natin sa garahe hanggang dun po sa may back extension, naka-ready na po yan. Matagal na po yan, dapat may kisame, yun nga lang inuna muna yung sa copper tube line ng ating aircon para sa second floor at saka rito sa ano para sa living area. Actually sa living area lang pala po yan yung copper tube. Tapos nagpapadagdag lang po si ma'am ng ilaw dito sa gitna at saka ng outlet doon banda para sa CCTV camera. Tapos ayan, nag-uumpisa na sila Adonis dito. Yan, bali ibibigay ko po yung guide. May guide po tayo dyan kasi tatlong PVC panel po ang ipinadeliver ni client dito, pero magkakaiba po siya ng magkakaiba lang po ng design, pero halos pare-pareho lang naman. Walnut. Dan, eto na. Importante to para hindi tayo magkamali. May code naman yan dun sa box makikita mo yan. So para sa ano, ayan, makikita mo sa outdoor. Ayan, nakikita mo. Ito yan yung outdoor natin, tsaka yan. Tapos sa bedrooms, lahat ng klase ng bedrooms yan, tsaka yung sa TNB. Tapos yung dining kitchen, syempre yung sa back extension lang yun. Pero syempre yung PVC panel doon sa bedroom, iba yun kasi bedrooms nga nakalagay rito. Kaya boy, dito pa sa gitna meron pa isa, isang switch po yun sa pagitan. Solo po yan sa, yung center light? Center light. Teka lang, kukunin ko na yun na natin, pinaka-diagram natin. Si Master Jojo galing na po dito. Yan. Ito yung sinusundan namin dyan. Marami muna tayo tuturo sa mga kasama natin. Na-start na sila rito. Yan, ceiling. So, ang latag nito, pa ganito na. Pa ganyan. Okay, balik tayo sa pagbablog. Pagbibigay ng update. Ito yung para sa outdoor na PVC. Ayan o. Ito yung design niya. So, meron siyang groove sa gitna. Yan, 4 meters. Lahat po nung mga binili namin dito, nasa 4 meters lahat.
So saktong-sakto po yung sa dimension ng sukat ng mga bahay. Yan, konting update dito sa mga nagawa nung nakaraan. Yan, makita nyo yung may mga CHB hollow blocks. Bali ano na po siya, yung may mga asintada na ginawa natin na extension. May mga waterproofing na po siya. Yan, dito na lang po sa baba ang wala pa. Tapos kinausap ko si client yung tungkol nga po pala dito sa bulada, kasi ang gusto nila dyan yung PVC panel. Ang sabi ko na lang po kasi sa ano po nanggaling to sa Valenzuela, sa may papuntang Bulacan pa. Ngayon medyo mahal po ang shipping fee niyan, yung mga ganyan. Ang sinabi ko na lang sa kanila na titingin na lang ako dito sa Gentry. Yun nga lang kasi sa Gentry puro 2.9 lang yung available. Total naman hindi naman kakain ng madami yan tsaka hindi ganun kahaba. Kasyang kasya na yan dito para matulungan din natin sila na makasave. So yun na lang, kakulay na lang po nito. Magdadala na lang ako ng siroho nito. Tapos yan, bibili na lang po tayo dito sa Gentry para hindi na po sila magastusan sa delivery. Yan, start na po sila dito. Yan, si Kuya Boy nagdadagdag dito para sa pinaka center. So may 4 na pin light yan, isang center light. Dito wala na ito po sa ano, meron pa rin to. Yung pin light po, yung pin light po niyan nung garahe. 4 po yan ilan po ba inabang mo dyan? 4. 3, 4. Ayan po. Tama po yan, 4. Tapos ito, magdadagdag ka sa gitna. Internet lang. Aha, isa. Tapos naglagay na rin ako ng mga markings para sa CCTV. Then yung outlet natin doon sa dulo para sa laundry. Yung iba naman na nandito, meron naman na talaga kagaya nito. So, pagdating dito sa may harapan, sa baba nitong balcony, yeah, may 3 pin light si client dito. Kasi magkakaroon din ng metal framing pa to So may 3 pin light din po siya. Tapos meron ding saksakan ng CCTV camera doon. At saka rito may outlet din dito. Yan, hindi ko muna i-discuss to kasi pang ano na to, third phase ng contract namin. Yan, tapos dito may mga markings na rin ako, kaso nga lang marami pa pong marami pa po siyang materialis dito, may mga gamit pa. Yan, pagdating po rito sa pinaka magiging dining space nila, may 4 na pin light, may isang center light. So dito sa back extension, masyado nga lang po marami talaga yung ilaw, pero depende naman to kay client Siguro pagka may mga bisita sila, pag binuksan lahat, kitang-kita yung ganda ng bahay, yung loob. Pero hindi porket maraming ilaw, malakas sa konsumo ng kuryente. Depende po yun kung lagi mong bubuksan lahat yan, di ba? So hindi naman, pag nandito sila, hindi naman nila lagi bubuksan kasi makikita naman natin. Ang lalaki po ng bintana rito, di ba? Yung back extension niya lang, sadya nga lang po talagang madilim dahil alam naman natin na bawal naman po maglagay ng bintana dyan, pati sa likod. Kasi meron na po silang kapitbahay dyan. Okay, pagdating dito sa first room, yan na first room, bali 4 bedroom nga po pala lahat to. Yan na 4 bedroom nga ba? Kasi yung isa pinabago Bali parang total of 3 bedroom lang din po talaga. Isa sa second floor, kasi pinabago yung isa doon. Isa sa taas, master's bed, tsaka dito. Okay, may isang center light lang po rito. Tapos AC, additional outlet, meron dito, tig-isa pa. Pero yung sa gitna, parang tinanong naman ako ni ma'am kung kinakailangan tanggalin daw. Kasi pagdating po dito, may kama dyan. So parang useless na may outlet dyan. So hindi na po natin nilagay. Yan, dito naman, isa bar counter. So may LED strip light, tapos sa ibabaw may pendant light. Tapos dito banda, tama ba ako? Oh, yan tama. Ito mali to. Yan, nilagyan ko ng X. Yan, nalito ko. And syempre may mga outlet po dyan. So andyan na yung ibang mga abang. So double check ko na lang kung kinakailangan dagdagan pa. Tapos itong line na to, itong lining na to, yan isa yan, tama ba? So ito, bali T5 bulb light po yan. Ito refrigerator. So bali ano na tayo rito, blackout na. Tapos itong dot na to para sa baba yan. Hindi pa kasi namin pwedeng apakan to nung naglalagay ako ng mga markings. Tapos dito, strip light po to. Or yung T5 bulb light pala. Yan. So yung mga markings po, ayan yung sasaksakan. So ito, dito lang to. Pero para sa baba po yan. Induction.
Tapos dito sa may kitchen area, may center light siya dyan. Tapos may dalawang pin light. Ayan. So may layout na nga pala ng windows dito. Ayan o. So ito po yung layout ng window. Bali dalawa po yan. Meron tayo isa rito at saka dito. Yan. Bali may kita nyo lang may saksakan dito kasi nung time na yun na hindi pa nililipat po yung pintuan. Nandiyan po yung mga switches pala. Yan switches. So lilipat natin yan dito. Tapos dyan meron tayong LED bulb light dyan. Sa taas. Okay, mga materialis natin. May mga ilang part naman po kasi ng kisame rito na hindi po siya naka PVC panel. May mga ilang part. Yeah, ihuhuli na namin to. Pero may plano na po si client dito na sa akin na rin. So ito, nandito naman na kasi may perspective na tayo rito. Yan, makikita na natin yung planong ginawa ni client owner dito. Yan, master's bedroom pagpasok may center light. Tapos may dalawang pin light dito. Tapos may pin light naman dito. So pendant light. Tapos center light, tapos pin light. Tapos magkakaroon po kasi ng hallway yan dito eh. Yung hallway. Sa hallway niya may tatlong pin light. Tapos dito syempre sa toilet and bathroom halos magkakamukha lang po sila. May exhaust fan, may LED wall mirror, may heater, tapos may dalawang pin light. Tapos dito naman may center light lang sa walk-in closet. Yan. Tapos naglagay na ako ng mga markings. Yan para po rito sa mga additional outlet. Feeling ko ito baka maitaas namin to. Kasi parang may center tuloy. Side table. Ayan, side table sila dyan. So ito na yung mga nagawa. Yan na. Naka waterproofing na yung mga pader po dito. So isang ano pa lang yata yan. Pangalawang mano pa lang. Pakabutin tayo ng 3 coat dito. Yan na. So ito muna yung update dito sa Anyana Bel Air East project natin. Nagpapakabit na tayo ng PVC panel dito. PVC panel tapos electrical tayo mga additional. So dito magkakaroon ng outlet dito. Yan may for security purposes. Tapos dito dalawang pin light. Yan dalawang pin light. Tapos ano pa ba yan? Yan. Dito rin, meron din na outlet dito sa may outdoor for security purposes. Tapos tatlong pin light hanggang dun sa dulo. Yan, hanggang dulo. Pakas ng hangin dito. Asara lagi yung pintuan. Yan, hanggang dito yan yung pin light. So tatlo, i-divide na lang yan. Tapos dito sa kanto, may outlet sa kanto. Tapos dito din meron. Yan. Yan dyan. Bali dito, kakausapin ko na lang si client kasi kita naman natin yung itsura nito na ganito na. Kasi nga, pinaliwanag ko na sa kanila yung tungkol sa bagay na yan. Baka hindi natin malagyan ng ilaw. Pero yung saksakan para sa security, yan, meron, malalagyan natin. O baka dyan isa na lang siguro. Hindi na pin light. Baka ano na lang po to. Yung solar. Baka mag solar na lang po sila rito. Okay mga karokas, sa Garden Premier Phase 5. Ayan, good morning nga po pala kila Sir Ivan and Ma'am Carissa sa client owner natin dito. Balik kahapon, full force tayo dun sa buong tropa. Tapos kumuha pa tayo ng dalawang mag-extra. Yan, maraming salamat dun sa mga nakasama natin. Bali tuwing meron tayong bubuhusan na unit, pag kinakailangan talaga ng manpower, lagi natin tinatawag yung dalawa na yun. Yan, tapos kahapon nakompleto yung delivery, karagdagan na simento at saka itong CHB number 4. Yan, hollow blocks number 4. Tapos meron na nag-overtime para dun sa ano natin, sa pagbubuli ng ating slab. So kailangan po yan. Tara, bati tayo, check natin yung gawa. Bali dito, asintada tayo. Okay Ayan. Tapos si Epoy naman dun sa ating septic tank. So ayun po yun. Poy, good morning. Good morning. Okay, Poy.
Tapos kahapon, nakapagpahakot din po tayo ng, ng Panamba kahapon. Nakapag-available po uli yung truck, yan, papahakot tayo. So ito, dagdag space. Nadagdagan yung extension ng bahay, kaya asahan natin na kahit pa paano, luluwag yung stockpile natin. So dito, ang trabaho naman dito is sa CHB laying. Yan po, si CHB laying tayo. Meron tayong 200 pieces muna ng hollow blocks. Tapos ngayon, meron ulit tayong paparating na another 200 ngayong araw na to. Tapos may mga bakal po tayo dyan. Yan, bakal. Tapos yung nakikita nyo tubular hanggang sa malagyan natin ng transistor. Yan. Yan, CHB laying na kami rito. Yan, mauuna na po yung hollow blocks namin. Tapos magkakaroon pa po tayo ng roof beam. Roof beam po. Yan, pagdating dito, ano na po tayo? Bubong na yung gagamitin natin, pero may roof beam pa ikot. Kaya Domeng, bago mag-break, basic. Tapos pag uwi, ayan na nali. Pero mas maganda rito yung pinatutubigan. Yan nga lang kasi may magtatrabaho dito ngayon. Hindi naman masyadong mainit. Yan, lagi po natin babasahin to para may iwasan po natin yung pag-crack. Yan. Bali lahat ng lumang semento natin, pinaubos na po natin lahat yun. Tapos ito na yung bagong batch na semento. So after ng buhos, meron naman talagang tinatanggal. So may tinatanggal tayo. So yun yung mga sidings ng ating biga, ng beam. Kaya si Kuya Sandy, makikita niya nagbabaklas na po siya. So check natin yung mga sidings. Yun sa poste, pwede na yan. Pero yung pinaka ilalim yung tukod niya, yun ang hindi pa. Hindi pa natin pwedeng tanggalin, no? Sidings. Yung ganda. Sidings ng beam. Ayun. Gilid. Ayos. Nakaisa na tayo. Yan na naman yung mga matatrabaho dyan eh. Tapos pag nasintadahan na po yan, tuloy-tuloy na po yan. Yung mga pamorma na mga binabaklas po dyan, yun na rin yung gagamitin dito sa roof beam. Yan paikot. Yun na rin po yung gagamitin dyan. Babalik tayo ng Riego de Dios project. Yan, kailangan natin kunin yung mga maliliit na aluminum ladder na mga binili natin na nakaraan. Yan, tapos babalik ulit tayo ng Anyana project mamayang hapon. Bali, hindi na nga pala tayo dediretso sa Riego de Dios project ngayon. Naalala ko kasi yung mga aluminum ladder na nasa 4 feet lang yung taas, nadala ko pala rito sa phase 3. Yung pinag-overtime ko yung papa ni Bilog at saka si Bilog para ikabit yung mga ilaw. Yan, dediretso tayo doon. So doon nagtatrabaho si Louie ngayon. Malamang baka si Bilog at saka si Rusty, tapos nasa Riego de Dios, baka nandyan din po sila ngayon. Dito na po tayo sa phase 3. Yan, good morning po kila Sir Jobso at saka kay Mamay Ramando. Baka bukas asikasuhin ko na po yung mga tiles na gagamitin dyan sa kabila.
Ayan, nandito po nagtatrabaho si Louie. Sila Bilog nga po pala, tsaka si Rusty, wala pa. Bali ang kasi dito, yung spandrel dito, at tsaka yung polycarbonate dito, tsaka rito banda. Kabila. Tapos itong mga ilaw rito sa pinaka-fence natin, yan, papakabit na rin po natin. Yan, bali may 6 na pin light tayo rito. Louie, good morning! Good morning. Eh, si Louie. Yan, bali ang inaasikaso ni Louie dito yung tiles. Ayan. Pagdating dito sa landing, kung ano yung ginamit po na tiles dito sa floor area, hanggang doon po sa dulo, yun po yung gagamitin. Pero may iba na lang po yan pag dito sa step and risers. May makikita kayong mga design ng step and risers dito sa Lumina na umaabot hanggang dito. So, ibang unit yun. Yung Mia, yung Athena. So, ito isa Angeli and Angelique. Yan, pare-pareha po sila ng design ng landing. Bali yung step and risers niya, nagtatapos na lang po rito banda. Tapos yung mga nagawa ni Louie rito, ito yung bar counter. Ayan. Bar counter. Nakatiles na hanggang dito. Tsaka yung ilalim, para medyo less maintenance na lang. Tsaka to. Ayan. Ayan. Tapos may kita nyo, wala pangalan tong butas no. Ayan. Bali, nakaabang na pa na po yan. Bali, ganyan po kami mag-install ng tiles, tapos doon na lang po yung bubutasan. According dun sa, ano po ng induction, kung ano yung sukat na induction. Tapos ito nga po pala yung pinunta natin dito, yung aluminum ladder. Yan, dadalhin natin to dun sa, sa anya na mamaya, para may papatungan si Kuya Boy. Eh, magtatanghali na po. Bota ni Ricky. Ay, hindi. Kay Kuya Rigor pala to. Hindi na nahugasan. Dumi. Kopya. Bali ito mga karos, after break time, bumalik tayo rito sa Anyana Beller East Project. Dala natin dito yung kinuha natin na maliit na hagdanan galing sa Facebook. Opya. Ito na yung PVC panel. Yan. Kuya ba ito lang yan oh? Okay na to? Oh, pwede na to. Kaya pwede ba matansya yung haba ng wire na digis? Ilang aircon yan? Bali, sa isang box kasi sobrang dami na eh. Meron na kasing mga abang yung ibang kwarto eh. Dito lang eh. Idudugtong na lang natin. Bibe, kumbaga may, dama, may idudugtong na lang. May ibang abang na ho kasi dun eh. Ito, ilipat dito. Yan ililipat yan. Ano yung mga 1 metro kalate? Huwag palagay mo na ano na yan. 3. Tatlo. Tapos yun dito pa. Yan, bibilangin lang po muna namin. Yeah, okay na kami rito. Bali, ang kailangan namin na wire na number 10 para doon sa aircon or sa AC. Nasa 35 meters times 2, bali magiging 70 yun. Siyempre, kada wiring, dalawa po yan, di ba? Yan, bali 35 meters. Kailangan natin ng aircon dun sa taas, master's bedroom dito. Yan. Tapos dumating na nga po pala yung mga metal paring natin. So ito yung existing magagamit pa namin. Tapos plus ito. Yan, metal paring at saka carrying channel. Ano po ito mga karos, yung kay Ma'am Melanie, Jayamax. Kaya matigas. Yan, Jayamax. Tapos yung mga hindi na i-deliver dito kanina, itong Powerflex na ayan, na number 14, dalawa po yan. So kompleto na yung mga binili natin kanina kay Ma'am Melanie. Yung sa wire ng aircon, ano po kasi yan, 150 meters sa isang box. Sobra na po kasi kapag isang box. So inana na lang natin sinakto. Yan, tuloy-tuloy lang to araw-araw hanggang sa may kabit po lahat ng PVC panel.
Yan, tapos may framing pa tayo dun sa taas, sa second floor. Then sasabayan na ng wiring ni Kuya Boy according do sa plano ni client. Yung downspout na nakikita nyo po rito, pinakasikaso ko na sa kanila kasi naka PVC panel na. Bali, yung ito lang yung makikita natin, yan. Pero yung pinaka pababa, so may uslila na pababa dyan, itatago na lang namin dito. Tapos yung papunta rito, ibabaon namin sa pader para hindi nakikita. Yan. Yan, mainit mga karahas. Nandito na ulit tayo sa Riego de Dios project. Mag-aalas 3 ng hapon. Nag-whole day na lang po si Rusty rito at saka si Bilog para pinturahan na po yung bubong dito sa harapan ng bahay, sa garahe at saka doon sa may outdoor kitchen. Tapos dito naman napapalaban si Kuya Rigor. Kuya Rigor, napalaban sa buhusan kahapon. Kuya, nakita mo na yung bota mo? Oo. Grabe no. Nilinis ni Ricky. Nakalimutan linisin. Linisin. Yan, ito yung ating Riego de Dios project. Doon sila Bilog. Yan, si Master Jojo nandiyan na. Yan, tapos sa tapos sa taas mamaya pabibidyohan na lang po natin kay Bilog po yung yung mga nagawa po dun sa taas. Yan, si Master Jojo, good afternoon. Tapos si Kuya Dindo rito, may pinagagawa ko sa kanya pero hindi pa natin nakikita sa ngayon. Yan. Mamaya to no kuya no, pag natuyo. Kailan natin yung flat tapos natin, tatapos na natin. Sige. Tapos yung mga extra wall fluted panel, yan para dito po yan. Tapos yung sa taas pinalalagyan na rin po natin. Yung dala ko nga po palang adhesive nandito. Ay kaya makisuyo na nga lang po muna nito. Para to kay Louie pagpunta niya rito. Mga binili natin. Yeah, adhesive lang po. Yung dalawang adhesive. Kaya Rigar, nandito yung bota mo. Ito, tingnan mo. Sabi ni Ma'am Joy, kapatid siya ni Robocop. Oh, naging legendary kuya. Ikaw ni Robocop eh. Benta mo kay Boss Toyo. Yan. Yan. Salamat kuya. Thank you. Kung pa naman time pero din ang adhesive. Doon na lang yun sa sa poste na isa. Yan, doon sa dulo. Yan, baka nga magkulang pa yung dalawa rito. Kailangan yun dyan. Oo. Oo. Isasabay ka na lang. Sige. Tapos ito yung ating TV console. Yan, tapos na siya. Tapos na. Yan, bali sa mga combination color po, ako na po yung namili. Yung wall floated panel, lahat yung sa UV board. Yan, ako na po yung namili lahat. Yung kahoy lang po talaga, talagang matapang talaga yung kulay ng kahoy dito. Lahat po, sa lahat. Ganda sa taas. Yan, pero sa lahat dito, ako na po yung namili. Sa akin na pinagkaubayan ng client. Yan, basta yung sa perspective, binigay niya lang po sa akin. Yan. Nagmukha ng yayamanin, lalo na kapag ka natapos namin ito. Tapos sa taas, yan. Dito pinagpapatuloy ni Master Jojo yung sa altar. May nakapag-comment ka po pala yung tungkol sa altar. Mas maganda daw sa tapat ng window. Yes, tama po kayo. Kaso nga lang, wala na po talagang ibang mapaglalagyan talaga niyan. So dito naman mapapansin niyo pag nakabukas yung bintana ay yung pintuan dito, ayan na. Liwanag siya. Tapos yung pinagawa ko kay Master Jojo, yung lagayan po ng imahe dito, 2 layer. Ayan na. Ayan na po yun. Ilan layer to dyan? 4. 1, 2, 3, 4. Tapos ganun pa rin, sa ilalim may frame siya rito. Yan o. Yan. May nakapag-comment, marami na pong gumagawa. Yes po. Oh, doon nga po namin yan nakuha. Yung ano na yan, yung diskarte na yan.
Siyempre, iisip din tayo ng ibang pamamaraan kung saan mas maganda. Pero pag sa taas, hindi na po namin nilalagay ang frame na yan. Sa baba lang. Ang purpose lang naman yan, para hindi masyadong madumi, di ba? So magpapaganda na lang yan si Master Ryan. Yan, shoutout sa'yo Master Ryan. Ikaw na lang magpapaganda yan. Yan. Okay, yung ginagawa nila Rusty rito. Ayan, nakita nyo naman. May unang pinahid si Rusty dyan, yung primer. Ayun o. So sabi ko ipakita na ito, wag mo nang pahiram para makita po sa video na talagang pre-primer namin. Lumang bubong po to, kaya ganyan po yun. Tapos dito naman, retouching na lang. Yan o, para mukhang bago po uli yung bubong pag turn over natin. Ayan, makikisuyo na lang po ako kay Bilog. Pabibidyoan ko po yung sa taas. Yan. Tapos dito sa harapan, ito yung harapan. Yan, di ba? Papansin nyo, wala nang pintura yung dulo. Stainless gutter po kasi yan. Pag inside gutter, mas maganda stainless gutter, di ba? Ayan na po. Yan yung update. Yan, sa taas tayo. Tingnan natin. Ito muna. Tingnan dyan, dikit mo nga. Oh, di ba? Pandagdag design nyo lang to para may separation pa kasi TNB to eh. Yan. Ganda. Yan mga ka-row house. Yan, nilagyan namin bulkasil. Lahat ng text crew may mga bulkasil kaming nilagay para walang tumulong tubig. Flexible. Pre, shout out. Pre.